Hello guys, Gemini sign. Kamusta kayo guys? Andito na naman ako para magbabasa ng baraha para sa inyo, no? So, ang gagawin ko pong reading para sa inyo today is tarot readings po tayo this time, no guys? So, paalala lang po na this is a general reading. Pwede kayo makaresonate, pwede rin pong hindi. Okay guys? Kung ano lang po yung magre-resonate sa inyo guys, yun lang po yung kunin ninyo. And leave the rest para sa iba na nangangailangan ng messages dito sa reading na to. Okay, yun lang po guys. Maraming salamat. So ano po ba nangyayari sa ating mga Gemini this time, and ano po ba ang mensahe para sa ating mga Gemini angel spirits? Sun, Moon, Venus, and Rising Gemini. Ano po ang message para sa ating Gemini angel spirits? Ay, ulitin natin. Sun, Moon, Venus, and Rising. Mensahe po para sa ating mga Gemini angel spirits. Mensahe po. Okay. So, tingnan muna natin tong cards na to, no guys. Meron kayong Temperance, Major Arcana, and Ace of Pentacles, and the Fool na reverse, and meron kayong Three of Swords. Okay. Someone na nasasaktan this time na guys. Okay. Okay, yung iba sa inyo, very balanced, no guys? Yung feeling, the need for balance and moderation, cooperation and compromise, and someone na nagwe-wait para sa kanyang, para sa perfect timing, okay? So, siguro yung person na to, someone na gustong makipag-usap, no? Kaya lang waiting for the perfect timing siya, no? Okay guys, so yun. And then meron kayong Ace of Pentacles. Someone na nakaka-receive ng kanilang abundance this time, no? The inflow of abundance. And someone na siguro may mga pinlano kayong negosyo, no? So this time nag-start na siya and nag-grow na siya, no? Kaya merong inflow of abundance yung iba sa inyo. And then, yung iba sa inyo, makaka-receive kayo ng important documents or contracts. Okay, so siguro, nag-franchise kayo ng mga business ninyo na guys. Kaya merong important documents and contracts. Or pwede rin na maybe yung iba sa inyo nakipaghiwalay, no? Kasi meron kayo ditong Three of Swords. Someone na nakakaranas ng great sadness this time and gusto niyang take time to heal. Okay guys, so maybe yung iba sa inyo nasa hindi magandang situationship this time, kasi meron ditong person na nasasaktan. Three of Swords sa heartbreak, separation, sadness. Okay guys, feeling sorrow, upset, at umiiyak itong person na to. Okay guys? So siguro kaya meron kayong important documents or contracts dito sa inyong cards, no? Ace of Pentacles is a new opportunities, a new beginning, okay? Some of you, new beginnings, abundance, okay? Kasi nga yung iba sa inyo, nag-start na yung ng business, and kumbaga nag-grow na yung business ninyo. Kaya nagkakaroon kayo ng kaperahan this time, no? Prosperity. Okay guys, and then meron kayong reverse ng the Fool. Okay, ang reverse po ng the Fool is someone na lack of direction. Okay, someone na walang direction.
And mahilig sa kaguluhan 'tong person na 'to. Okay, guys? And lagi niyang pinapairal yung kanyang pagka-stupid. And yun, person na folly, okay? May medyo may pagka-ano ba, katangahan yung person na 'to. Okay, guys? So yun yung, character na meron dito sa 4 cards ninyo 'no? And yung situation na merong nasasaktan this time, 'no, guys? Okay, so meron kayong King of Wands, someone na very focused, okay? Kasi nga meron kayong business na binuksan and maganda yung, ah, maganda yung starting ng business ninyo kaya yung iba sa inyo very focused, okay? Yeah, and yung iba sa inyo naghahanap pa kayo ng mag-a-advice sa inyo na mas makakatulong pa dun sa business ninyo 'no, or puwedeng yung iba sa inyo naghahanap ng advice because, ah, nasa hindi magandang relationship sila ng person niya 'no. Seeking advice from someone yung iba sa inyo. And then merong person dito na very ano siya, motivate kasi nga, ah, maganda kasi yung flow ng business niya this time 'no, and 'tong person na 'to very ambitious, charismatic, 'no, guys. So yun, and then meron kayong the Empress, okay. Empress is, lavish abundance, okay. Ito yung person na magbibigay ng pangarap mo na anak, okay, kung single ka pa 'no. Ito yung person na magbibigay sa inyo ng anak, ng family, and very nurturer 'tong person na 'to, okay. Maalaga 'tong person na 'to and, very abundance. Kumbaga financially stable na 'tong person na 'to. Okay, guys. So what else? Meron kayong 10 of, ano ba, reverse natin 'to kasi nakaganyan. 10 of Pentacles na reverse is someone na, okay, yung iba sa inyo na nasa ano 'no, yung iba sa inyo, okay, kung yung iba sa inyo, maganda yung flow ng negosyo, yung iba naman sa inyo na bankrupt 'no, dahil sa siguro kasi ginamit nila yung negosyo nila sa kakautang-utang, so na-bankrupt yung negosyo nila and this time marami silang utang 'no, very complicated ang situation this time. And yun, yung negosyo na tinayo nung iba sa inyo, walang tatag, okay. Dahil nawili sa kakautang, ginamit yung negosyo sa pangungutang kaya napuno siya ng utang. So, nangyari sa negosyo na bankrupt, okay, guys. So yun, and then meron kayong 5 of, swords, okay. Ay ano 'to 'di ba, guys, reverse nga pala yung 10 of ano natin. So 5 of swords, okay. Yung iba sa inyo hindi siguro nga kaya na-bankrupt 'no, kasi hindi tama yung napili niyong negosyo para sa inyo. Siguro hindi niyo alam i-handle yung sinimula na business kaya ang nangyari na-bankrupt 'no, guys. And then 5 of, swords is someone na, okay, dahil nagkaroon ng bankrupt, yung iba sa inyo nag-a-argue kayo ng person niyo, 'no, guys. And then very complicated yung inyong situation this time kasi nagsisisihan, okay. May pagka-stress yung inyong situation this time and okay.
And para doon naman sa nasaktan, sa umiiyak this time, some of you, no, siguro kaya ganyan yung situation ninyo, very manipulative yung person ninyo, and mahilig manakot yung person na yon. Okay, kaya yung iba sa inyo nakakaramdam ngayon ng poot, okay, galit dun sa person na yon. Okay guys, so yun yung meron dito sa inyong cards, Gemini. What else pa po? Ano pa po nangyayari sa ating Gemini this time, and ano po ang mensahe para sa kanila? Angel Spirits. Ano pa po ang mensahe para sa kanila? Gemini. Okay. Okay. Patay na isa. Okay. Reverse naman to ng Page of Wands na reverse. Page of Wands na reverse is walang pasensya na tao, no? So, yun. Siguro dahil sa sobrang stress dun sa person nila, nawala na sila ng pasensya dun sa tao nila. No, guys? Kaya nagtantrums yung isa, okay? Kasi very toxic yung ginagawa ng person niya sa kanya dahil very manipulative, no guys? Kaya laging may arguments, laging nananakot. Okay guys? And then, yung iba naman sa inyo na na bankrupt, okay. Isa sa reason kaya na bankrupt kayo bukod sa naparami yung inyong utang-utang, uh, isa sa dahilan is naging tamad, no, yung iba sa inyo. Okay? And distracted sila, hindi sila nakafocus sa kanilang negosyo na binuksan. Okay? Naging tamad kasi, ano ba, dahil sa dami na nautang nila, akala siguro nila tatakbo na yung negosyo nila sa pera lang, no? So, naging tamad yung iba, and ayun, na-distract sila sa, hindi sila na-focus sa kanilang business, kaya na-bankrupt yung business. Yun para dun sa mga iba na Gemini na ano guys, no? So, hindi naman kayo para-parehas ng situation. Meron naman dito sa inyo na maganda yung flow ng negosyo. Okay guys? And very focused yung iba sa inyo dun sa business na binuksan nila. Okay? So, meron namang dito na nagbi-business din sila, kaya lang ginamit nila yung business nila sa kakautang. Kaya anong nangyari, napuno sila ng utang, na bankrupt ngayon yung kanilang negosyo. Okay guys? So, very complicated yung situation ng iba sa inyo, mga Gemini, no? Bukod sa, siguro kasi, yung person nila hindi rin mapagkakatiwalaan, no, guys? Kaya, nasira yung negosyo, nalugi. Okay? Ganun naman yung guys, 'di ba? Pagka sasamahan mo ng hindi magandang asal, siguro kasi nga very manipulative yung person niya, and laging nakaka-stress, laging nananakot, laging gusto makipag-argue. Okay guys? So yun. Kaya nalugi yung business. Na guys? And then meron kayong 4 of Cups. Okay. Iba sa inyo, missing an opportunity nga nangyari, and then feeling discontented this time and boredom. Okay. So, siguro kasi nga naisip na nila yung pagkalugi nila, no? Ngayon nila nare-realize yung value nung binuksan nila na negosyo. Kaya, feeling discontent sila this time and boredom. And sabi dito, someone na kailangan i-open nyo yung eyes nyo, yung mata nyo sa mga possibilities na mangyayari pagdating sa mga pagdedesisyon ninyo this time, no? Regarding sa mga business ninyo and dun sa mga relationship ninyo, guys. No? Open your eyes to the possibilities, guys.
So, meron kayong 7 of Cups. Okay. Yung iba nga sa inyo kaya siguro gano'n na nangyari, na-bankrupt yung negosyo kasi mahilig din yung ugali na, ah, procrastinating 'no, yung mahilig magpaliban, okay? Laging, pinapaliban yung mga gagawin imbes na gagawin na ngayon tsaka na lang, gano'n 'no guys. So, yun ang nangyari sa iba. And then, okay. And then meron ditong person na someone is lagi kayong iniilusyon, okay? So, siguro ito yung dun sa mga nakipaghiwalay ano, sinaktan kayo ng person niyo but this time, iniisip kayo ng tao na 'to. Lagi kayo nasa illusion niya, fantasy niya, nagde-daydreaming siya, wishful thinking, and very confused itong person na 'to. Okay, guys? Someone na, hindi makapag-decide ng naguguluhan siya kung ano ba yung tama na gagawin niya sa kanyang life, okay? And then meron kayong, 9 of Wands, someone na magpapaalala sa inyo na don't give up, protect that you've, created, okay? So siguro, have courage and believe in yourself. Maybe yung iba sa inyo ganito yung nasa isip ninyo 'no? Puwedeng sa may mga, karelasyon na ganito yung nasa isip ninyo 'no, na parang ayaw niyong mag-give up dun sa relationship, or puwedeng yung business na sinasabi ko nga na naba-bankrupt, ayaw niyo pang i-give up yon. And then gusto niyo pa rin siyang niyo pa rin siya na ma-solve kung ano yung problema dun sa negosyo na binuksan ninyo na nalulugi na this time. And yung iba naman sa inyo parang sinusubukan niyo na kung maayos pa kayo ng person niyo, yung relationship niyo, no guys? So, ano pa ba? Okay. So, someone na may pagpupursige 'no? Kasi hindi naman pare-parehas guys, 'di ba sabi ko nga meron dito, maganda yung flow ng negosyo and very focus siya dun sa kanyang business. So, yung person na yun may pagpupursige siya 'no, and yung ugali niya meron siyang kung ano yung naging desisyon niya, yun talaga na guys. May tigas ng loob itong person na 'to, very grit, resilience, okay? May katatagan yung loob ng person na 'to pagdating sa pagdedesisyon, okay guys? And then, meron kayong reverse pala 'to guys ng, Death na reverse, okay? So, major arcana po siya. Death na reverse is someone na, ayun nga, nagkaroon kayo ng ending sa inyong relationship, no? And feeling nyo, failure yung pinili nyong relationship, or pwedeng ending dun sa negosyo nyo nga dahil na bankrupt na, no? Failure yung ginawa nyong, pagpapatakbo ng negosyo na yon. And then yung iba sa inyo nag-letting go na, okay? And nagkaroon ng, self-awareness sa kanilang sarili, no? Para dun sa mga person na nasasaktan this time, yung umiiyak. And yun, some of you parang nagkaroon ng, unforeseen change sa person na to, transformation sa kanyang sarili dahil sa pain na naranasan niya dun sa person niya. Okay guys, so what else? Kuha pa tayo ng cards para sa ating Gemini. Ano pa po? Last card para sa ating Gemini.
Okay. So, meron kayong, Six of Swords. Okay. Wow. Yung iba sa inyo na nakakaranas ng difficulties sa kanilang life, mag end na po yung inyong, mga problema na hinaharap this time ano. The end of difficult situation. Okay, guys. And yung iba sa inyo, unti-unti nang umaayos yung kalagayan this time, yung situation ninyo sa buhay. And yun. And then yung iba sa inyo nagpaplano na magbiyahe siguro 'no, parang taking a trip for a while para malibang. Or maybe yung iba sa inyo kung sa mga nakipaghiwalay, maybe LDR kayo ng person ninyo 'no. Puwedeng yung person ninyo is, magta-travel para, makipagkita sa inyo 'no, para ayusin kung ano yung naging problema ninyo. Kasi, itong card na 'to is end of a difficult situation ninyo ng person ninyo 'no, guys. So, siguro yung person na yun uuwi para ayusin yung, naging problema ninyong dalawa 'no, guys. And para dun sa mga nagkakaproblema sa pangutang, sa kanilang negosyo na binuksan, magkakaroon na ng end yung difficult situation niyo this time. Siguro magkakaroon na ng, niyo na yung problema na yun 'no, guys. So, yun lang yung ating nakita sa inyong cards 'no, guys. And then, meron kayong, bottom of the deck natin, Page of Swords. Okay. 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 Kung yung iba sa inyo siguro, magkakaroon na nga ng solusyon yung mga problema niyo 'no, pero hindi ko naman sinabi na ngayon na 'no. So, magkakaroon ng delay, okay, pero meron siyang, panahon na matatapos yung magkakaroon ng solusyon yung problema ninyo, okay, guys? Magkakaroon lang siya ng delay, hindi naman yung sinabi ko ngayon, ngayon din mare-resolve yung problema niyo, okay, guys? So, medyo made-delay pero nakalagay dito sa cards ninyo na magkakaroon ng end yung difficult situation ninyo, mga Gemini, okay? Medyo made-delay lang siya na, guys. And what else? Okay. So, yun. I feel na yung iba sa inyo na nakipaghiwalay, no? Sabi ko nga siguro kung LDR yung iba sa inyo, magta-travel yung person na yun. And yung person na yung gusto niyang makipag-usap sa inyo. Na, guys, magsisend to ng message sa inyo or i-chat kayo or di kaya magpo-phone call itong person na to. And someone na siguro may pagka-talkative ano, guys. And merong person na mapagbantay, okay? May pagkamatalino, very witty, ayun nga, chatty, madaldal. Kaya siguro yung person na yun, very curious siya this time, ano. Siguro kasi kung nasaktan kayo at hindi kayo nakikipag-usap dun sa person ninyo, naku-curious siya ngayon kung anong ginagawa ninyo kaya i-message kayo ng person na 'to. Okay, guys? Or I feel, chine-check nito yung social media account ninyo, tinitingnan yung mga galaw ninyo sa inyong, social media platforms 'no, kasi medyo may pagka-vigilant 'tong person na 'to 'no, vigilante, mapagbantay 'no, guys. So, tingnan pa natin ibang, situationship ng ating mga Gemini. Ano pa po ba ang nangyari sa ating Gemini, angel spirits? Some situationship. Okay. So, yung iba sa inyo, dealing kayo ng Aries, Scorpio, Capricorn, Cancer, Sagittarius. Kasi marami kayong major arcana. And ano ba to?
Temperance, no? Um, Pwedeng ano po, pwedeng Taurus, Scorpio, Libra, and mga air sign, no guys? Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Yun yung person ninyo. Zodiac sign ng person ninyo. So, yun lang po, no? And then, ano bang nangyayari? Situationship ng iba pang Gemini. Okay guys, sabi ko nga sa inyo, secretly stalking yung person ninyo. Very curious about you. And hindi pa siya nakaka-get over. Hindi pa siya, not over you. Hindi pa siya tapos sa'yo. And checking social media. No guys, sabi ko nga, ini-stalk kayo ng person nyo. And then, habitual liar. Constantly lying. Can't hide lies anymore. Lies exposed. Okay, kaya siguro may nasasaktan, ano? Makapaulit-ulit na nagsisinungaling yung person ninyo. No guys, kaya some of you nakakaranas ng pain this time. Very stress. Okay, meron kayong out in the cold. Feeling rejected. Isolation yun. Gusto nung iba lang mapag-isa. And malungkot. Okay guys? So, yung iba naman sa inyo, merong scarcity mindset. Kaya siguro, pati negosyo na apektuhan, no? And then, meron kayong star. Someone na renewed hope, a bright future, doing the healing work. Okay, yung iba nga sa inyo gusto pa na, nag-hoping pa na maayos pa yung situation, di ba? And then, yun nga guys, kaya may nasasaktan, may heartbreak, break up, suffering and grieving, unable to move on. Okay guys? So yun, meron nga nakipag-break sa inyo. And then, secrets, ayun, kasi laging may nagsisinungaling kasi may secret. Secret. Or pwedeng, ano ba, meron kayong secret love, o meron kayong secret admirer. Okay guys, and yung person na to, moving in silence. More to be revealed. Okay, maybe merong person sa inyo na hindi nyo alam minamahal pala kayo ng tao na to, no guys? Moving in silence, hindi pa niya sinasabi sa inyo kung yung totoong nararamdaman niya sa inyo, no guys? And siguro sa mga susunod na panahon, i-reveal niya na sa inyo kung ano yung totoong nararamdaman niya, no? No guys? So, yun lang yung atin nakitang message from your situationship, no? Tingnan natin yung message dito para sa inyo sa Union deck. Tingnan natin ano mensahe para sa ating Gemini. Okay, first message, meron kayong uy guys. Self-worth, value, self-esteem, confidence, be empowered by valuing yourself. Okay guys. Next, meron kayong intuition. You already know the answer you seek. Okay guys, maybe some of you malakas yung intuition ninyo, no? Pero guys, gift sa atin ni God yan sa mga babae. Yung pagiging malakas ng ating pakiramdam, ng intuition natin. Gift ni God sa atin yan eh. So, uy guys, meron kayong true love. This love is emotional, physical, and unconditional. Maybe yung may secret na nararamdaman sa inyo, no? Secret admirer nyo guys. Yun yung kanyang feeling. May true love yung nararamdaman sa inyo ng person na yun. And then, meron kayo, uy guys, soulmate, compatibility, companionship, your best life partner. Maybe meron sa person ninyo, sa life ninyo na malapit sa inyo na very compatible kayo na guys. And marami kayong chemistry ng person na yun. Maybe hindi nyo alam na siya yung soulmate nyo, no? And siguro siya nga yung merong secret na pagmamahal sa inyo, no? Na totoong mahal kayo. True love.
Okay? And then, merong regret, remorse, life regrets, loss, start making. Okay, guys. So, yun nga. Merong nagre-regret this time. Nagre-regret and nanghihinayang. Okay? Kaya siguro yung person na yun, gusto niya makipag-usap sa inyo. Okay? Gusto niya makipag-usap para ayusin kung ano yung dapat ayusin. And then last, meron kayong addiction. An addiction is affecting the relationship. Okay, dahil sa pagsisinungaling, addict sa kakasinungaling, kaya naapektuhan yung inyong relationship ng person nyo, no guys? So, yun lang yung ating nakuhang message sa Union Deck. Kuha tayo ng message ng person nyo. Tingnan natin ano bang gusto sabihin ng person ni Gemini para sa kanya. Message ng person ni Gemini. Okay. Didikit-dikit yung cards. Meron kayong, I remember the day we met like it was yesterday. Next. I am slowly losing you and it's painful for me. Uy guys, meron pala ditong bumukas. Sabi, I miss you and you're on my mind a lot now. And next message. I'm struggling right now. Okay. And then what else? You are constantly in my dreams. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, nasa fantasy, pinagpapantasyan kayo ng person na to, nasa illusion niya kayo, daydreaming, wishful thinking, itong person na to sa inyo. No guys, so yun lang yung message na nakuha natin. Kuha tayo ng message dito kay Angels Oracle card. Ay, baliktad yung cards ko. Ano po ang message para sa ating Gemini? So, meron kayong express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Okay, then codependency. Addictions are affecting your romantic life. Okay guys, yun pala. Isa sa reason, no? Kaya kayo nagkaroon ng breakup. And then, retreat. It's time to disconnect from the world. Okay. Gusto nung iba, mag-isa lang sila. I-isolate lang yung sarili nila. And then, let your friends help you. Ask for and accept the support from others. Okay. So, maybe yung iba sa inyo, kung this time feeling pain kayo, mas maganda guys, lumabas kayo, makipag-meet kayo sa mga friends ninyo para malibang kayo, no guys, para makatulong, okay, para hindi nyo danasin yung mapunta kayo sa depression guys. Mahirap yun pagka na-depress na kayo. So, kailangan kontrahin nyo yung pain na yun. So, kailangan libangin nyo rin yung sarili nyo guys. And then, meron kayong number 23, number 9, and letter S, letter Z, letter C, and letter Q. Okay guys, so yun lang po muna yung ating reading para sa inyo mga Gemini signs. See you next reading guys. I hope na nagustuhan nyo yung reading natin and naka-resonate kayo. Kunin nyo lang po kung ano yung nag-resonate sa inyo guys, okay? So yun lang po. Maraming salamat. Have a nice day and blessed be. Thank you so much guys. See you next week. Bye.